Yusef Roque na mas kilala sa tawag na Maestro Sergio. Isang mahiwagang lalaki na pinaniniwalaang nagtataglay ng anting-anting. Sumanib siya sa kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, kung saan siya binansagang bungo at itinayo ang balangay sa Dimasalam sa Kakarong sa Pandi. Mula rito ay tinatag niya ang Republika ng Kakarong na hinangaan sa pagkakaroon ng sistematikong komunidad na nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng isang nagsasariling lungsod. Matutunghayan po natin ang City of Malolos Integrated School Santo Rosario upang ipamalas ang Republika ng Kakarong City. Isumo ninyo ang mga papel na ito at maunawahan ninyo ang lahat. Magkakaroon kayo ng karunungan. Pag-ibig na dalisay at walang hanggang katapangan. Lahat ng inyong sakit at karamdaman ay kuluyang maglalaho at manunumbalik ang inyong kalakasan. Pinagaling kayo ng inyong pananampalataya. Sumisimulo ang anting-anting na ito sa aking Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang aking katawan ay hindi makukuhan ng sino man. Patuloy na pang-aapi at pang-aalipin ng mga layo na isinagdiwang makabayan ng mga Pilipino. Sinigalahin na alaya ang ating bayan sa kapay ng mga mapagpaping layunan. Walong lalawigan ang nanguna sa lima. Manila, Bulacan, Cavite, Batangas, Pampanga at Nueva Ecija. Isa si Maestro Sergio sa naglakas ng loob na sumapi sa kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan na pinamumunuan ni Supremo Andres Bonifacio. Sa pagsapi niya sa katipunan, ginamit niya ang bansag na tibabugo at ayon na rin sa pagpili ng Supremo Andres Bonifacio. Inilagay ni Maestro Sergio ang malangay na Dimasalam. Mabuhay sa tibabugo! Mabuhay! Mabuhay pa lang yung Dimasalam! Mabuhay! Hindi dapat tayo masakop sa pangyarihan ng mga praying dayuhan na ginagamit ang banal na reliyon sa paniniid at pagpapayaman. Dahil dito ay maghihimagsik tayo. Pagkat ibig natin ang pamahalang sarili. Kaya mga kapatid, hinihiling ko sa inyo na sabay-sabay natin puritin ang inyong mga selula bilang hudyat na hindi natin sila kikilalanin at igagalang. Mabuhay ang bayang api! Mabuhay ang Pilipinas! Si Maestro Sergio ay nakapag-isapagkat sa pamayanan na akayon sa lipunang malaya at nagsasabay. Naisakay sa gandila ng kanyang mga tauhan na mag-ibon ng atlas dahil alam ng Maestro na armas ang masigit na kailangan sa panahon ito. Ay gusto lang isang maayos na lungsod. Lahat ng pangangailangan na nagsasaling bayan ay mayroon dito. At ang nakapapagkat sa kanila ay kumpleto ng sakay ng kanyang mga balakay ayon sa pangangailangan. Hindi natin patatagin ang balakay ng Dimasalam. Itatayo natin ang estrukturang susundin at magiging sandigan ng mga mamamayan.
bilang isang revolusyonaryong pamahalaan na may sinusunod na batas. Ang mga mamumuno sa Republika ng Kakaroon, Sargento, Tomas Fabian, mga Teniente, Manuel Salvador at Alejo Fuentes, mga Kapitan, Ignacio Lazaro at Anselmo Reyes, Teniente Coronel at Ingalyaman Alfonso Castro, Kanin Manuel Promotor, Marcelino Rivera, Teniente at Kapitan General Casimiro Galvez, Pangalawang General Gregorio Agustin, General Eusebio Roque, Supremo at Kapitan General Caluto Villanueva. At noong ika-4 ng Disyembre, 1896 ay formal na naitatag ang Republika ng Kakaroon. Mabuhay ang Republika ng Kakaroon! Mabuhay! Mabuhay ang kalihan! Mabuhay! Unang araw ng Enero, 1897, ang tabunan na Kakaroon ay lulusig ng napakalaki at palakas na pagkapagulong Kastila na binubuo ng alimbahan na nagmula sa iba't ibang panig ng lalawigan. Ang magsalakay na ito ay pinamangkulan ng mga Kastila na masusing pag-aari at lubusang pamahina. Ang ito, lubos nila at kailang lubos na sa pagbagsak na ito ng Republika ng Kakaroon. Ang kanilang inuman si Lasas pilit na nagulong sa mga kalaban. At isa, habang nakikita si Lasas sa kanyang mga sila lumipas, isa sa kanyang malaking ihaw. Sila ay nais ng dalawang ang pinag-usapan at pinalakad mula gusto sa Bulacan, Bulacan. Katarungan! Katarungan na sigaw namin! Katarungan para sa ilang bayan. Kami ay maharlika at hindi mga alipin. Kaya't nais namin balik kung ano ang mayroon kami bago pa kayo ng sinating.